Good news mga ka-blessings dahil may SRI na! Matatanggap na ng lahat ng ating mga government employees ang Service Recognition Incentive o SRI bilang pagkilala sa kanilang sipag at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Ayon sa Administrative Order No. 40 na inilabas ni President Ferdinand R. Marcos Jr., makakatanggap ng one-time SRI na hanggang 20,000 piso ang mga kwalipikadong empleyado sa executive branch, kabilang ang civilian employees ng National Government Agencies, SUCs at GOCCs, military personnel ng AFP at uniformed personnel ng PNP, BFP, BJMP at Philippine Public Safety College, mga personnel ng Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard at NAMRIA. Ang pagbabayad ng SRI ay nakatakda na, kaya handa na ang inyong SRI ngayong linggo para sa LGUs, barangays at local water districts. Aayusin ng kani-kanilang sanggunians at boards ang halaga, hindi lalampas sa 20,000 piso. Kwalipikado ang mga empleyado na nasa gobyerno bilang Nobyembre 30, 2025, may 4 na buwan o higit pang serbisyo bilang regular, contractual o casual. Hindi nakatanggap ng labis na year-end benefit sa FY 2025. Kung kulang ang pondo, babayaran pa rin sa prorated na halaga para sa lahat ng kwalipikado. Kaya sa lahat ng government employees, congratulations! Isa na namang hakbang para sa pagkilala sa inyong serbisyo sa bayan. Kayo po ang pundasyon at haligi ng lipunan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa pati. Wala po kaming maitutumbas sa inyong sakripisyo, kundi ang tapat na paglilingkod at patuloy na pagsisikap na makalikha ng disenteng trabaho at makataong kondisyon sa paggawa upang maiangat ang kalidad ng buhay ng bawat manggagawa, mamamayan at pamilyang Pilipino. Upang makalikha ng marangal na trabaho, ating pinadami ang mga namumuhunan sa Pilipinas. Mula 2022 hanggang sa nakaraang taon, 27 bilyon dolyar na halaga na puhunan ang pumasok sa ating bansa. Sa parehong panahon, lagpas 4 na trilyong piso puhunan ang naitala ng ating investment promotion agencies. Ang mga kumpanyang ito ay inaasahang gagawa ng higit 352,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Dulot ng masiglang ekonomiya, noong nakaraang taon, naabot natin ang pinakamababang unemployment rate sa loob ng 20 taon. 4.3%, pinakamababa sa 20 taon. Patuloy ang pagbuti ng kalagayan ng ating labor market. Nitong Pebrero, bumaba pa sa 3.8% ang unemployment rate natin. Ngunit, hindi lang po tayo gumagawa ng mga pagkakataon at oportunidad para sa mas maraming trabaho. Inilalapit din po natin sa ating mga kababayan ang trabaho sa pamamagitan nitong kagaya ng ginagawa natin ngayon ng mga job fair. Bilang selebrasyon ng Araw ng Manggagawa, mula ika-23 ng Abril ay hanggang ika-2 ng Mayo, magsasagawa tayo ng job fair sa 69 na lugar sa buong bansa. Binabati ko po ang mga nakilahok at makikilahok sa mga job fair, lalo na sa iyong mga Region 3, Region 4A, Region 6, Region 7, 10 at 11 at sa lahat po ng mga kasama natin ngayon. Mabuhay po kayo at good luck po sa inyong lahat. Mahigpit kong naging tagubilin sa kalihim ng paggagawa ang siguruhing na buwan-buwan magdaraos tayo ng job fair upang mas marami pang mabigyan ng trabaho. Mula Hunyo ng 2022 hanggang Pebrero ngayong taon, mahigit 4,000 job fair ang naisagawa. 1,000,000 Pilipino ang nakilahok at halos 170,000 ang hired on the spot doon sa mga job fair. Sa mga job fair naman ngayon, sa taon na ito, naglagay na rin tayo ng itinatawag naming one-stop shop. Nandito na yung BIR, NBI, PSA, PRC, SSS, Pag-ibig, PhilHealth upang magbigay ng mga clearance at sertipiko para sa inyong pag-a-apply.
pinadali, pinabilis at pinaayos. Ngayong araw na ito, nagdagdag pa po kami ng serbisyo. Sa tulong ng Department of Health, meron po tayong libreng x-ray, laboratorio at mga doktor na maaaring magbigay ng medical clearance. Sa gayon, makakabawas na sa inyong alalahanin at gastusin ang paghahanap ng trabaho. Batid din po natin na mahalagang maging matatag ang pundasyon ng ating mga manggagawa. Sinisimulan na natin ang pagpapalakas ng Technical Vocational Livelihood Track sa ating senior high school. Layunin nito na siguraduhin na ang mga graduate ng mga siguraduhin ang mga graduate ng basic education ay magkakaroon ng TESDA certification at makakapagtrabaho kung gugustuhin nila. Nitong Marso, inilunsad din ng TESDA ang tinatawag na micro-credentialing system sa TVET. Sa sistemang ito, maaaring makumpleto ng ating mga manggagawa ang maiiksing tinatawag na module at makakakuha ng modular na certification kahit hindi pa natapos sa buong kurso. Pwede po nilang ipunin ang mga sertifikasyon upang maging bihasa na siya naman ay magbibigay daan para sa mas magandang trabaho. Nilagdaan din natin noong Nobyembre ng 2024 ang Enterprise-Based Education and Training Framework Act. Ito ang pinakamakabagong training modality na nakaayon sa pangangailangan ng industriya. Sa ilalim nito, makakasiguro na may trabaho agad ang ating mga trainee. Para naman po sa ating mga profesional, sang-ayon ako na kailangan ninyong magdagdag ng kaalaman upang makasabay sa pangangailangan ng industriya. Hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Ngunit, hindi po kaila sa akin ang hirap ng inyong pinagdadaanan upang makapag-renew ng inyong mga ID. Marami sa inyo ang dumadaing sa hirap at gastos sa pagkuha ng training na kailangan para sa inyong license renewal. Kaya, ang panawagan ko sa PRC at sa Continuing Professional Development Council, bisitahin natin ang ating mga panununtunan. Tingnan natin na nararapat ang ating mga training na ginagawa. Kung kinakailangan, bisitahin natin ang Republic Act numbers 10912, yung Continuing Professional Development Act, upang maitiyak naman natin na ito ay hindi lamang para sa pagbuo ng mga oras ng training para sa renewal ng mga lisensya, bagkus ay para bigyan ng patas na pagkakataon ang ating mga profesional na umunlad sa kanilang mga napiling larangan. Mahirap na ang maghanap buhay. Pahihirapan pa ba natin ang mga naghahanap buhay? Tungkulin ng pamahalaan na pagaanin ang iniinda ng ating mga manggagawa. Araw-araw, milyon-milyon sa ating mga kababayan ay kailangang gumising ng maaga upang bumiyahe patungo sa kanilang trabaho. Hangad namin na mas marami kayong oras sa pamilya.